Mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, nagsampa ng kasong cyber libel laban kay Christy Fermin. One. Hi mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Welcome muli sa Trending Pilipinas TV. Usap-usapan nga ang pagsasampa ng kasong cyber libel ng megastar Sharon Cuneta at ang asawa nitong si former Senator Kiko Pangilinan sa Makati City Prosecutor's Office kaninang umaga lamang. Ayon kay Kiko Pangilinan, nagsampa sila ng kaso dahil sa di umanong malicious imputations and defamatory statement. Malicious imputations at defamatory statements ay mga legal na termino na ginagamit upang ilarawan ang mga pekeng at nakakasakit na pahayag na ginawa tungkol sa pagkatao o reputasyon ng isang tao. Ang malicious imputations ay tumutukoy sa pagbibintang o pagpapahiwatig ng mga negatibong katangian, kilos o intensyon sa isang tao na may layunin na magdulot ng pinsala o disgrasya sa kanilang reputasyon. Samantalang ang defamatory statements naman ay mga pekeng pahayag na sumisira sa reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng pag-expose sa kanila sa galit, pagkamuhi, pagtuya o pagbaba sa kanilang tingin sa mata ng iba. Sa konteksto ng kaso na isinampa ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan laban kay Christy Fermin, malamang na ito ay tumutukoy sa mga paratang na ginawa ni Fermin na mga peking pahayag tungkol sa personal na buhay ng mag-asawa na sa palagay nila ay nakasakit sa kanilang reputasyon. Ayon pa kay Kiko Pangilinan, bagamat sila ay mga public figures, ay meron pa din silang karapatan sa kanilang pribadong pamumuhay, lalo pa daw na ang pinapahayag ng naturang kolumnista ay hindi naman of public interest. Samantalang masasabi namang mas mabigat daw ang pangyayaring ito sa parte ng megastar dahil noong taong 2021 lamang, nakipagsundo umano ito kay Christy Fermin pagkatapos ng hindi nila pagkakaunuan noong panahon din iyon. Ngunit dahil nga sa mga walang basihan na pahayag at istorya na ginawa ng naturang kolumnista kamakailan lamang, nagresulta na nga ito sa pagsampa nila ng kasong cyber libel. Tumanggi naman si former Senator Kiko Pangilinan na tukuyin kung ano ang partikular na pahayag ni Fermin na pumapaloob sa kasong sinampa nila, pero ayon sa form na kanilang pinilapan, karamihan sa mga pahayag ay nasabi pa noong taong 2023 at kamakailan lamang ngayong 2024. Naging emosyonal naman ang megastar nang inaalala niya kung paano naapektuhan at nasaktan ang kanyang mga anak sa mga pahayag na ito na naipalabas nga sa YouTube channel ng nasabing kolumnista. Saad pa ng megastar na oo nga at artista sila pero nasasaktan din sila at pag sumusobra na, that's where she is drawing the line. At sinabi pa niya na pag naaapektuhan na ang kanyang anak, doon na siya umaalma. Anya pa, sa 40 plus years niya sa industriya, pangalawang beses pa lang siya nagsasampa ng kaso. Sabi niya, quote and unquote, "Hindi ako mahilig sa ganito and I don't like filing cases." Dugtong pa niya, sanay na siyang madinig ang mga kritisismo patungkol sa kanyang timbang, sa kanyang looks, maging sa kanyang pag-acting. Pero ibang usapan na kapag ang mga anak na niya ang nadadamay. Matatandaan nga na kamakailan lamang, noong isang linggo, nagsampa din ng aktres na si Bea Alonzo laban kay Christy Fermin. Sinasabi ngang game changer ito at di umano ay magsisibing aral na din ito para sa mga gumagawa ng commentary show katulad ng kay Fermin na huwag basta-basta magbitaw ng mga pahayag na hindi naman verified, baseless at haka-haka lamang. Patungkol naman kay Christy Fermin, madami na nga ang nag-aabang kung ano na ang kakahinatnan niya, gayong sunod-sunod na nga ang mga kasong isinampa sa kanya.
Sa nasabing kaso nga na sinampa sa kanya ng aktres na si Bea Alonzo, ay talagang nanindigan siya at di umano nagsabi pa siya na she will see her in court. At opinyon nga ng mga nakakarami na ang sinimulan ni Bea Alonzo ang talagang nag-ignite ng kasong sinampa na mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Sa naging panayam nga ng News 5 kay Christopher Min, ay sinabi nito na nauunawaan niya ang mga tao na nagsampa ng kaso sa kanya kung saan sila nagmumula. Ngunit siya din ay naninindigan na ang mga ganitong kasuhan ay kasama na sa propesyon niya. Naikwento pa nga niya sa interview sa kanya na sinabihan niya ang mga anak niya na dapat sila ay mahiya kung ang kasong sinasampa sa kanya ay pagnanakaw o pagbubugaw o tungkol sa human trafficking o kung ano-ano pa. Pero ang cyber libel at libel case ay kasama di umano sa teritoryo ng pagiging mamamahayag niya. Naging samut-sari naman ang mga komento ng ating mga netizens patungkol sa naging pahayag na ito ng kolumnista. Isa nga sa komento ng YouTube user na si @aragarwin9250, quote-unquote, correction, magkaibang mamamahayag sa chismosa. Komento naman ni @takulyo, tama ka na, mali ka na, nagdadahilan ka pa. Dagdag naman ni @Florencio Sangki -DP3CK, wala namang hanap buhay na ganyan. Kayo lang lumikha niyan, hindi ka mamamahayag. Chismosa kang kumikita sa buhay ng iba. Naging pabiro naman ang komento ni @Michael Kenzo -INT2UC. Christopher Min, inaantay ka na ni Denise Cornejo sa correctional, with laughing emoji pa. At nag-abot naman ng suporta sa kanyang komento si @BlueBarbie1443, quote and unquote, "Go Miss Sharon, this is long overdue." Ang totoong edukado at disenteng mamamahayag ay naghahatid ng balita na totoo at hindi paninira at pagchichismisan, gawing katatawanan ng buhay ng mga artista dahil may damdamin rin silang nasasaktan. Itong mga komento ngang ito ay sadyang nagpapakita na napakadaming dismayado sa paraan ng pamamahayag na ito ni Christopher Min at kitang-kita na sila ay sumasang-ayon sa cyber libel na isinampa sa kanya na mag-asawang Pangilinan. Sa gitna ng patuloy na laban para sa integridad at paggalang sa pribadong buhay, ang kasong ang isinampa ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan ay hindi lamang isang pantidig laban sa di mabilang na mga haka-haka at walang basihang pahayag, kundi isang paalala sa ating lahat na ang bawat salita ay may bisa at responsibilidad. Sa mga susunod na kabanata ng kasong ito, patuloy nating subaybayan ang magiging epekto nito patungkol sa malayang pamamahayag at sa paggalang sa karapatan ng mga public figures dito sa ating bansa, pati na rin sa respeto sa bawat isa. At nakarating na nga po ulit tayo sa dulo ng ating video. Hanggang dito na lang po ang ating update para sa araw na ito. Sa mga susunod na balita, sama-sama pa rin tayo dito sa ating channel. At salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode, ito pa din ang Trending Pilipinas TV. Paalam!